magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes. Okay? Monday, January 26. Ano? As usual, pauwi na tayo ng bahay. At galing tayo ng trabaho. At masakit ang ang katawan. Bakit? Kasi po, nagpala ng snow kaninang umaga. Sus Maria Josep. Talaga naman pong napakarami po ng snow na tinanggap dito sa Northeast. Mahigit pong 1 foot na snow. Ano? Between 8 inches to siguro mga 14 inches. Basta medyo mataas-taas po ng konti sa 1 foot. Ano? At malamig. Ngayon po ay 25 degrees Fahrenheit. At buti na lang, kaninang umaga, nagsimula akong magpala ng alas 6 na umaga. Natapos ako at nakaalis ako ng bahay alas 9 ng umaga. Naiwan ko pa po yung aking mga kasama sa bahay na uh, papala pa ng snow. At any rate, balita ko'y maayos na. Natapos din. Kung makikita nyo lang, talaga pong napakarami ng snow. Ano? Talagang snowstorm. Maghapon pong halos 18 hours na nag-snow. Walang tigil dito sa Northeast. At any rate, huwag yung ating pag-usapan. Tapos na po yan, yung snow na yan. Kaya lang, ang aming iniingatan ngayon ay yung uh, madulas ang karsada pag nagmamaneho dahil po naglalagay ng asin ang gobyerno para matunaw at pag natunaw po maya-maya po ilalamig na naman magiging yelo po ang natunaw na snow. Kaya madulas. Yun ang problema. Okay, so enough for that. Ating pag-usapan ito, itong ating mga opisyal diyan sa gobyerno sa Pilipinas. Balita ko po ay meron ng dalawang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Ano? At of course, siguro mga after February 6, on the February 6, itong taong ito, makakatanggap na naman po ng impeachment complaint si Sara Duterte. Ano? So, ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay naharap sa impeachment by February. Hindi po natin alam kung matutuloy lahat pareho yan, ha? Pero ito pong kay Bongbong ay siyempre naka-file na po. Mukhang i-refer na yan sa secretary ng House para i-refer naman sa committee, Committee on Justice. So, doon malalaman natin kung matutuloy ang kaso ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Yun. Padalawa, ito naman kay Sara Duterte, alam naman natin na may mag-file din dyan. And depende, natatandaan natin last year, almost more than 1/3 or 215 congressman ang nag-sign ng impeachment. Ewan ko ngayon kung if they can still amass that number. So kung makakakita sila ng at least 1/3, which is what? 109 o 103 signatures, then pwede na pong isang pasaw sa sa Senado. Ewan ko lang kung anong mangyayari kung sakalit susundin pa ng House of Representatives ang tinatawag na
bagong rules ng Supreme Court na hanggang ngayon po ay naka-MR pa o motion for reconsideration. Ano? Ang tagal bago lumabas ang desisyon ng motion for reconsideration ng Supreme Court, no? Nung una, nang bilis-bilis nilang sinabi na, unconstitutional. Tapos ngayon, motion for reconsideration. Motion for reconsideration lang. Ang tagal maglabas ng Supreme Court. Naghahanap pa siguro sila ng palusot sa kanilang pagkakamali. No, calling Marvic Leonen. May pagkakataong itama ang pagkakamali mo. No, that's facts naman po yan. Walang problema dyan sa facts. Ano, kung nagkakamali talaga sa facts. Ano? So, pwede pang itama. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, since dalawang malalaking tao ang maharap sa impeachment, hindi natin alam paano itatakil ng Senado yan. Ano? Kung sakali parehong ma-file. Ano? Paano nga kaya itatakil yan? Sabi ni tawag dito ni Soto, Senate President Soto, ano daw, kunyari MWF or TTHS, yung isa na may ganun. So, tingnan natin kung kakayanin. Pero ito ang akin pong inaalala. No? Okay. Assuming na ito mas madali ito eh. Kung si Sara Duterte ay ma-impeach at ma-convict, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Di ba? Ito ang the other way around. Kung si Bongbong Marcos ang ma-impeach, na unang ma-impeach, di si Sara Duterte ang magiging presidente. Di ba? Si Sara Duterte na magiging presidente na meron ding kaso ng katiwalian. Ang tanong, masisikmura ba natin na maging presidente o ng mga Pilipino na maging presidente itong si Sara Duterte? Ano? Na balik na naman tayo sa mga Duterte. Right? Well, kung talagang malakas ang ebidensya laban kay Marcos, wala tayong magagawa, di ba? The law may be harsh, but it is still the law. Talagang mai-impeach siya at magiging presidente si Sara Duterte. Ganun lang yun. No? And good luck for another, what? Bagay, hanggang 2028 siya. Tapos pwede siyang tumakbo ulit. Sa tingin ko, I don't know if my computation is right, pero palagay ko pwede siya ulit tumakbo. No, parang during the time ni tawag dito, si Gloria Macapagal Arroyo. I think it is 4.5, something like that. Yeah. Okay. At any rate, so yun po, no? Mas matagal siya kung sakali. Kung tatakbo siya sa 2028 at maging presidente, edi matagal ang kanyang magiging presidente. Yan ang mangyayari kung sakasakali at ma-impeach si Bongbong Marcos. Diba? Pero hindi ko naman po sinabi na huwag ma-impeach si Bongbong Marcos. Kung talagang malakas po ang ebidensya, sabi ko nga, ikulong lahat ang mga kurakot. Diba? Kung siya yung kurakot, that's it. Pwede siyang ma-impeach. Diba? Kung talagang walang tiwala ang mga tao sa kanya, ma-impeach siya. Right? Pero ating pag-isipan, pag na-impeach si Bongbong, ay si Duterte ang magiging presidente. Right? Ngayon, kung pareho naman silang makonvict, anong mangyayari? According po sa ating konstitusyon, ay ang Senate President ang magiging presidente. Yun.
by line of succession, si Soto ang magiging presidente. I am not so sure yet, but I have to review my constitution. Pero ang alam ko po, magiging presidente siya, ang Senate President, and then, ang mangyayari po ay isiset po ang tinatawag na eleksyon para sa presidente at vice president as soon as possible time. Yon ang magiging mangyayari. Well, again, nakasalalay po ang kinabukasan ng ating bayan sa mga politikong ito. Kung yan may magkatotoo na magkaroon ng dalawang impeachment, ang president and vice president, aba, ay ang ating aasahan ngayon ay ang ating mga tao sa Senado. At ang mga tao ito sa Senado, alam naman natin na, ito ba yun, siyam ang maka-Duterte at yung iba ay hindi maka-Duterte. Ano? So, wala laman natin kung ano mangyayari dyan sa mga yan, ano? Para kung sakali at sila, kung sakalit ma-impeach ang pareho, ay itong si Senate President na magiging presidente ng Pilipinas. Oh my God. Ang problema ho dito ay hindi po magandang tingnan sa mata ng mundo ng ating presidente at vice president ay parehong mai-impeach. Ano? Oh, mai-impeach, mako-convict. Even ma-impeach, ano, hindi maganda talaga eh. Ano? So, ating malalaman natin diyan sa mga yan kung ano talaga ang magiging kahinatnan. Hindi maganda talagang tingnan, ano? Alright? So, hanggang dyan po muna uli. Bye-bye!